Ay, saan kaya ako makakahingi ng tulong? Ayan, Pinoy Survivor. Ayan pa sa likod. Saan kaya ako makakahingi ng tulong? Isipan natin. Ay, teka, alam ko na. May mga ayuda naman yan, diba? DSWD. Pupunta ako sa DSWD. Tara, punta tayo sa DSWD. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Inform. At ako po ay mag-share ngayon. Ito po ay patungkol sa paghingi ng tulong sa institusyon na pinangalangan ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Medyo hindi ko po siya Tensya na po, boses ko medyo pause. So yun, share ko sa inyo kung ano yung naganap sa akin patungkol dun sa paghingi ko ng tulong sa DSWD. So punta ako doon. At ako naman po wala ng trabaho. At ako po humihingi na rin ng tulong sa gobyerno. So share ko lang sa inyo ng bahagya itong pagpunta ko ron. So doon po ang kailangan requirements, kailangan meron kayong indigency certificate na kayo indigent na wala na kayong kakanyahan sa buhay para tustusan ang inyong sarili. So punta muna ako sa aming barangay, humingi ako ng indigency certificate, tapos yun, interview kung ano yung trabaho ko. Wala na nga po tayong trabaho, kung meron akong mga anak, sabi ko may 2 akong anak. Sabi nga, yun naman pala, may anak po pala kayo. Sabi ko sa kanila, yun nga, parehas na nung mga ibinlag ko sa inyo nun, na may 2 akong anak, pero sila may sarili-sarili ng pamilya. So meaning to say, meron na silang kanya-kanyang responsibilidad sa buhay. Yun ang inano ko, kasi ang hinarang ko na siya dun sa ganun, kasi alam ko papunta siya dun sa, bakit hindi kayo humingi ng tulong sa inyong anak? Hindi ko na pinarating doon na magtanong siya ng ganun. Isinunod ko kaagad na meron akong 2 anak. Meron na silang sarili-sariling pamilya. Meron na silang kanya-kanyang responsibilidad sa buhay upang nang sa ganun ay maitaguyod nila yung kanya-kanya nilang pamilya. So, siyempre, sasabihin, in-anticipate ko na yung mga tanong niya, yung interviewer sa DSWD. So, isinunod ko doon. Sabi ko, ang mga anak ko ay parang di na niya itanong. Yung mga anak ko, minsan nakakatulong sa akin kung meron sila. Kung wala naman, tatanggapin ko lang kung ano yung tulong na maibibigay nila at maiabot nila sa akin. So, yun. Parang nasa ganun, hindi na siya magtanong na, bakit hindi kayo humingi ng tulong? Kasi yun yung mga interview ng mga nakarampa nung ilang taon na rin. Nung huli kong humingi ng tulong sa ating gobyerno. Ito nga yung institusyon ng DSWD. So, maganda naman ang interview sa akin at kumbaga, in-anticipate ko yung mga tanong niya na para hindi na niya itanong pa sa akin muli. So, sasabihin niya sa akin. Yun ang nakalusot na tanong sa akin. Yung tanong niya, PWD na po pala kayo sa mata. Ito nga po. Nagsusot ako guys ng salamin kasi nasisilaw ako. Although hindi na kaya ng reading glass yung mata ko, tayo'y nagpupumilit sa buhay o nakikipag sa hapalaran sa buhay para mabuhay. DIY KKB, hapalaran sa buhay, tapos buhay pa. Guys, medyo yun nga. Sabi niya, bakit hindi kayo, may kasama ba kayo? Sabi sa akin, wala po paano kayo nakakalakad, nakakakita sa kalsada, malabo na pala yung mata nyo. Hindi kayo magsalamin, sabi ko. So, maba na naman ang kwento namin doon. Hindi ko na-anticipate yung
para hindi na siya magtanong. So, although naitanong niya, di sinagot ko. Sabi ko, ako po may mga anak nga. At wala naman akong makasama para tulungan ako papunta doon sa kanilang opisina. So, sabi ko, pagka ganun po kasi, kung aabalahin ko pa yung anak ko para ako'y samahan doon sa DSWD, dahil nga malabo na mata natin, wala na pong refraction na po pwede magawa sa mata ko. So, magsalamin muna ako guys kasi masyadong malinaw, nasisilaw ako kahit malabo na mata ko. Ayan guys. So yun, ang sabi ko nga sa kanila, kung aabalahin ko yung anak ko at ako'y sasamahan, a-absent sila sa trabaho nila. Siyempre, meron na silang kanya-kanyang responsibilidad. So, absent sila, sasamahan lang ako. So, ibig sabihin, wala siyang kikitain nung araw na yun para itaguyod ang kanyang pamilya. May sarili ng pamilya di ba? May anak na rin siya. So, yung kikitain niya sa isang araw na yun, minimum wage earner, kikitain niya dun sa araw na yun, mawawala pa dahil lang sumama sa akin. So, ako naman po, ang inyong abang lingkod, ay nagsusumikap na ako kumilos ng akin. At ako naman meron pang ring naaninag kahit na parang maulap na yung aking tingin, naglakad ako. Bumiyahe ko ng jeep. So, ang ano ko naman sa jeep, kahit anong jeep ang dumaan sa amin, dadaan doon sa aming munisipyo. Naroon po kasi yung DSWD. So, ang sabi ko nga sa kanya, pagka yung anak ko, sinamahan ako, mawawalan ng kita siya sa araw na yon. Halimbawa ngayon. So, sayang naman yung kita niya na imbis na ipapakain niya sa kanyang pamilya, yung kikitain niya ang araw na to, ako na lang. Kumbaga, kaya ko pa naman sigurong umapa-apa ng kalsada para nang sa ganun, makapaglakad ako ng maayos. Pero ang hakbang ko, talagang inaapa ko na yung kalsada. Dahil nga sa malabo ng ating mata. Nawala ng refraction ang mga ophthalmologists, 10 doktor na nga po. Yung pinuntahan ko upang sa gayon ay matignan nila kung po pwede pa ako magsalamin. Pero ito po kasi yung mata ko na trauma nung aksidente po ako sa motor. Na-vlog ko na rin po yun. Yung bagay na yun na trauma yung mata ko dahil nabagsakan nga ako ng motor. Bumagsak ako, tapos yung helmet ko tumama doon sa gutter, tapos naalog, trauma. Sabi nga ng doktor, swerte mo, hindi ka nabulag. Swerte ko pa pala yun. Sabi ko sa isip-isip ko, swerte pa pala yun, Dok, na ako nagkaroon pa ng aninag. Yung aninag, hindi ko na kaya magsulat, hindi ko na kaya magbasa. So, kung sasabihin nyo, ba't nagbablog ka pa? So, eto naman po, sa pamamagitan ng pagbablog, pag tumingin ako sa kamerang ganon, mas may naaninag ako, didikit ko talagang ganyan. Para makakita ko. Kaya naman, kung magbabasa ako ng messages, i-screenshot ko siya. Tapos, i-wide focus doon, nababasa ko. Tsaka ako didikit yung mata ko. So, ganun po ang inyong lingkod. Dahil dun sa aking mata. Sana... Yun nga, sinabi ko dun sa nag-interview sa DSWD, sayang naman po yung kikitain ng aking anak para ipakain sa kanyang pamilya. So ako nagsusumigasig na lang sarili ko, kaya ko pa naman po kahit papaano merong iba namang dyan na mga tumutulong sa akin para ako alalayan, halimbawa sa hagdan. Ilang beses na rin po ako nadapa sa hagdan pero meron din naman mga tumutulong. Yun ang sitwasyon ng inyong abang lingkod noon pa, 2018 pa po. So, yun, naintindihan naman nung nag-interview sa akin na empleyado ng DSWD. At ako naman po ay nagpapasalamat sa kanya at naintindihan niya yung sitwasyon ko. Wala na akong trabaho, PWD pa, at may 2 anak, dadalawa na lang kami dito sa bahay. Kami ng aking may bahay. Kung yung may bahay naman ng aking ayain para samahan ako sa DSWD, ganun din sitwasyon. Pag hindi nanahi o naglaba o namalansya yung aking may bahay, wala rin naman po kaming kakainin.
sa kinabukasan. Alam nyo naman po ang mga mahihirap na tao kagaya ko, wala na tayong trabaho. Ilang taon na, 2018 ako nang matigil sa trabaho, at ako po nagsumikap ako nun na mabuhay at hindi umasa sa gobyerno. Yun po ang totoo niyan. At ayokong umasa. Yun ang number one kong pananaw sa buhay ko nun. Malakas pa ako nun. Ako'y magsusumikap sa buhay para sa aking pamilya. Yun. Napag-aral ko yung dalawang anak ko, at naitaguyod ko sila, napakain ko sila, dahil nagtatrabaho at malakas pa po ako nung panahon na yon. So, nagsimula ako magtrabaho since nung mag-asawa ako. Maaga ako nag-asawa eh. Sabihin ko na rin sa inyo, pagka-graduate ko ng high school, nag-asawa na ako. Kaya yung mga anak ko, para ko na lang barkada. Ako po mag-senior na, yung mga anak ko, merong yung isa 30 plus, yung isa 40 plus. Imagine niyo yun. Mag-senior pa lang ako, may mga apo na rin ako. Diba? So, nagsumikap ako sa buhay noon na kailangan kong mabuhay, kailangan kong maitaguyod ang aking pamilya. Ganon din yung mga anak ko ngayon. Meron na silang kanya-kanyang responsibilidad sa buhay na hindi ko na kailangan pang-asahan. Kung meron silang iabot, salamat. Kung wala, salamat din, dahil alam ko naman, naintindihan ko sila na meron silang kanya-kanyang buhay na. Yun po, ang inyong lingkod. So, yung misis ko naman, hindi ko naman mayakag kasi pagka hindi siya nagbuhay para sa ikabubuhay namin, at siya nga minsan naglalaba, namamalansya, nananahi, kung ano yung meron na trabaho. Yun. Kumbaga kanyang pinapasukan para na sa ganun, meron kaming kainin kinabukasan. Yun po ang sa pananahi naman, hindi naman siya stable kung ano lang yung may tahi sa kung ano yung matatahi doon sa kanyang pinananahian, yun lang kikitain nila. Minsan meron, minsan wala. Alam nyo naman ang garments ngayon mahina. So overall, yun, ako umaasa na rin ako sa misis ko. Na nung araw, umaasa siya sa akin dahil ako po naging isang, nung ako'y mag-asawa, ako'y naging, sabihin ko na rin sa inyo, ako'y, una kong trabaho, nagkatama ko sa isang SAS factory kasi ang Taytay po ay, dito sa Rizal ay, kumbaga, maraming ang mga dito, SAS factory, garments, ganon. So, ganon din sa Antipolo. Mga SAS factory at garments din. Ngayon, nawala po dito yung yung SAS factory. So, yun. At sumunod pa nun, ako'y nagkatam, naging construction worker. Kung matatandaan nyo, yung University of Life, yan po yung DepEd ngayon, Department of Education ngayon sa may Pasig. Yan po kinonstruct nung 19 kung hindi ako nagkakamali, 1979 hanggang sa mabuo siya. Basta nag-start yan, pagkakalang ko 1979, ako po ay naging construction worker dyan. Helper ako. Nagbubuhat ako ng buhangin, nagbubuhat ako ng semento, naghahalo ako ng semento. Yan po ang buhay ng inyong abang lingkod nung mga unang panahon after nang ako graduate ng high school. Yon. Tapos after noon, sabi ko kailangan magsumikap ako sa buhay. Ayokong umasa sa gobyerno. Talagang gusto aasa ako sa gobyerno kung malakas pa naman ako. At meron pa akong paraan para nang sa ganun mabuhay kaming pamilya. So, after ng construction, kailangan mag-upgrade ako. Doon, natuto naman ako magmaneho ng tricycle. Nag-tricycle din po ako noon. Nagsumigasig ako para may ibuhay sa aking pamilya. So, sa pagta-tricycle ko, nag-ipon din ako para ako'y makabili ng sarili kong tricycle. Para, kumbaga yung kita hindi na ako magbaboundary kundi sarili ko ng kita. At naganap po yun. After nung ako'y nangangamuhan bilang isang tricycle driver, nag-ipon ako para makakuha ko na kahit segunda manong tricycle. So,
naganap naman po yun, nakaipon ako, nagkaroon ako ng sariling kong tricycle. So, gumulong ang buhay, medyo sabi ko, hanggang dito na lang ba ako sa pagta-tricycle. So, inangat ko, in-upgrade ko yung sarili ko. Natuto ngayon ako magmaneho ng 4 wheels. Doon nagsimulang ako mag-apply bilang isang driver sa mga kumpanya. So, napunta ako sa mga garments factory hanggang sa naging personal driver ako ng amo doon sa kumpanya, hanggang sa nagsawa din ako sa mga gano'n kasi may mga amo talaga mga balasubas eh. So, kahit na ginagawa mo na yung tama, mali pa rin sa kanila. Lalo na sa pagmamaneho. Dahan. Ganon yung mga amo nun. Ayoko nung, nakaupo siya sa likod. Ayoko nung magpepreno kang bigla at gaganon-ganon ako. Kailangan hindi ako umusad-usad ng ganon, di ba? Ganon amo. So, sabi ko, parang hindi maganda. Hindi maganda yung relationship namin. So, overall, nag-upgrade na lang ulit ako. Naghanap na ako ng ibang trabaho. Ibang amo, yun nga, napunta na ako ngayon kasi nung araw guys, pagka sa kumpanya ka nag-apply, may age limit dyan. So, ang age limit namin, base sa akin sa karanasan ang age limit sa kumpanya is 25 to 35 years old as a company driver. So, nag-edad ako ng 36. Wala na, hindi na ako matanggap. Kasi may age limit eh. Until now, parang merong ganun pa rin yung age limit eh. Age discrimination. Yung tinatawag, ewan ko nga kung bakit hanggang ngayon, hindi kagaya nung sa ibang bansa, kahit na matanda ka na, kaya mo pang magtrabaho, tatanggapin ka. Like, for example, napunta na rin ako ng Singapore, napunta ako ng Malaysia, napunta ako ng Thailand, napunta ako ng Hong Kong. Alam nyo guys, doon, makakita pa ng mga may edad na, mga senior na nga nagtatrabaho pa rin. Kasi wala silang age limit o age discrimination doon sa mga bansa na yun. Dito sa Asia rin yun. Pero sa Pilipinas, meron na eh. Minsan pa nga, meron pa sasabihin na age, halimbawa, 25 to 30 years old with pleasing personality. Yun, may mga ganun pa. Yun na nakakalungkot sa mga requirements dito sa ating mga kumpanya. At yun po ay nagaganap ngayon. Nagaganap na noon, pero ngayon meron pa rin. Meron pa rin yun, yung mga requirements na yun, kaya nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. So, yun nga, fast forward tayo dun sa pag-i-empleyado ko. So, 35 years old, hindi na ako matanggap sa company. So, nag-family driver na lang ako. So, doon sa family drive, before that, nag-airport taxi driver. Meron pa rin mga kooperatiba. So, doon sa airport, may mga kooperatiba na kanya-kanya yung sasakyan. May mga amo rin kami doon. Meron din namang, diba, pag nagpasok ka ng isang unit doon sa airport, doon sa kooperatiba, siyempre, may kaya sila kasi may sasakyan sila. So, doon naman, nag-apply ako dun sa isang kakilala namin na kung po pwede kong rumelyebo. So, naging airport taxi driver din po ako noon. Kasi wala na, hindi na ako makapasok sa kumpanya eh. Kasi yung mga age limit eh. Yun ang problema sa ating requirements dito sa pagiging empleyado. So, may age limit. So, doon, nung hindi na ako matanggap sa kumpanya, dito na ako pumasok sa airport. So, bigla namang humina ang seasonal kasi ang airport taxi driver. Seasonal doon. At saka, hindi ko rin nagustuhan yung mga doon kasi pasensya na po doon sa mga kapwa ko naging driver doon kasi ang nagiging status na pagka nakitang OFWs talaga namang merong tinatawag doon sa airport na sad story. Magkukwento yan sa pasahero nila na OFWs, ay ganito buhay sa Pilipinas. Ako nga po ganun, hirap, tapos ganun. So, sad story tawag doon. So, merong tayong mga bayaning OFWs na natatouch sa mga istorya ng driver. So, minsan mag-abot sila, ito na, manong, ito, tip ko sa'yo, ganun. Diba? So, naranasan ko lahat yon sa airport. So, after nun, sabi ko,
mag-ano na lang ako. Ayoko ng ganitong sistema. Yung parang ikay namamali mo sa mga OFW, sa mga balikbayan, o sino pa mga foreigner. Ayoko ng ganon. Kasi porsyento lang po kami doon. Percentage lang. Like for example, ang kinita mo sa loob na isang araw ay 1,000. Meron ka dong 25%. So, ang kikitain mo is 250 dun sa total amount na napamasadahan mo dun sa araw na yon sa airport. So, ganun. Swerte mo, kung makaka2,000 kang taripa o trip ticket, so may 500 ka na nun that time. Tapos, ang diskarte nga nila, manghihingi ng tip sa mga pasero, ayaw magantay kung bibigyan sila o hindi. Ganun po nangyayari nun. So, parang ayokong ganun, parang pangit. At natatatakan na kaming ganun na may mga sad story kami, baga namamalimos ang driver. Sabi ko, ayokong maging markado sa akin yung ganun. So, ang ginawa ko ay ako'y nag-apply bilang isang family driver. Doon ako tumagal ng gusto sa pagiging family driver. Bigyan ko lang ng konting kwento. Experience ko to eh. As a family driver, meron akong pinagmamanehong grade school, high school, at saka college. So, anong time na yun, family driver ako. So, itong college, tinuruan ko magmaneho. Kasi, bili ng aking boss. Turuan ko magmaneho at bibili ko ng sasakyan. So, tinuruan ko, natuto naman siya, binili siya ng sasakyan. So, ibig sabihin, nabawasan yung 2 alaga ko. High school na lang at saka yung elementary. So, dumating yung time na yung high school, nagpaturo na rin ng magmaneho. Kasi, pag-graduate na rin siya ng high school eh. Gusto na rin niyang magmaneho ng kanya. So, yun din ang utos ng boss ko. Sige, turuan mo yung aking high school at bibilihan ko na rin ng sasakyan niyan. Hindi man niya sinasabi, pero alam ko, yun na rin ang mangyayari doon. Tinuruan ko. So, natuto. Binili na ng sariling sasakyan. Graduate siya ng high school. College na. Siya na yung nagmamaneho sa sarili niya. Iisa na lang yung pinagmamaneho ko. So, yung pinagmamaneho ko ngayon, yung elementary naman. So, elementary, tapos, nag-high school, tapos ng high school, nagpaturo din magmaneho. At graduate na high school, natutong magmaneho, binili rin ng sasakyan. Mayaman yung naging boss ko nun eh. So, binili ng sasakyan, ano nangyari sa akin? Wala na akong pagmaneho kasi yung boss ko, yung mag-asawa, may sariling driver yon. So, may sarili silang driver. So, ako naiwan. Ano nangyari? So, ang nangyari doon, sabi ko, boss, magre-resign na po ako. Wala naman po ako yung pagmamaneho eh. Hindi. Kasi tiwala na, parang kapamilya na rin ako. Ang galing ng boss ko yun. Talagang, ang touring sa mga kasambahay at saka kami mga driver, talagang kapamilya na. Ang ganda. Ayoko nga mag-resign doon o umalis kasi mababait yung mga amo ko. Nakatapat ako talaga ako ng amo na napakabait. So, yun. Kumbaga, ako noon, talagang alagang-alaga yung mga empleyado niya. Hindi empleyado tawag niya, talagang kami yung kapamilya na nila. So, nung wala na ako yung pagmaneho, sabi ng boss ko, sige, diyan ka lang sa bahay, mag-garden ka diyan, o kung may iutos yung mga kasamahan diyan kasambahay, halimbawa ay mamamalengke, ako na lang namamalengke. At yun nga, maglilinis mag-grass cutting doon sa kanilang mga bermuda, alagaan yung palibot, mag-aalaga ako ng German Shepherd, ako magpapaligo ng German Shepherd, ako magpapakain ng umaga, tanghalian, hapunan. So, yun naging trabaho ko noon. Sabi ko, parang mabubulok ang utak ko dito. Although, hindi ko nakasili niya yun. Parang boy na ako noon, hindi na ako driver. Hindi na ako family driver. So, kahit mabait man sila at okay naman yung pakikitungo sa akin, maganda naman ang sweldo ko doon, nag-upgrade niyan ako. Sabi ko, boss, pasensya na po, napakabait niya talaga. Wala akong masasabi. Natutulungan niya ako. Yun ngang motorsiklo. Nung sabi niya, wala akong, kasi malayo eh. From here sa Antipolo, papunta sa Quezon City, malayo ang biyahe. Minsan, pag na-traffic ka pa, malilate ka sa trabaho. So, sabi ng boss ko yun,
Sige, magkano ba yung motor? Sabi niya ganun. Boss, sabi ko, no, that time, 65,000. Yung mga Honda Wave, ganun. So, sabi niya, sige, issue kita ng cheque. Pay to cash. Magkano yun? 65,000. Eto na, 70. Sabi ko, boss, bakit? 70, 65 lang po yung cash nun. Hindi, paano ipaparehistro yan? Sabi niya ganun sa akin. Ay, oo nga, napakamot ako ng ulo. Sabi ko nga pala, may rehistro. Kasi matalino yung boss ko eh. Hindi, kumbaga, alam na niya kung ano yung mangyayari. So, 65,000 yung motor. Ginawa na niya 70 para dun sa rehistro. So, fast track, nagkaroon ako ng motor. Pero hindi libre yun, guys. Inulugan ko rin yun ng mga 1 taon sa kanya. At mababa lang ang hulog. Nung ang huling hulog ko, hindi na niya siningil eh. At meron pa akong separation pay. Pero sa ibang kumpanya, wala. Kahit malalaking kumpanya. Pero dun sa naging boss kong yun, bukod dun sa kasi nagpaalam na talaga ako, hindi ko na kaya yung ganun. Nabubulok yung utak ko. Pagka ako yung mag-grass cutting lang, maglilinis ng palipalibot, mag-aalaga ng aso, hindi ko na po linya yun. So, umabot din ako nung wala na akong pinagmamaneho, 1 taon pa rin. Pero yung motor ay nanggaling sa kanya yung pambayad at tinulugan ko yun. So, nagkaroon ako ng motor. Ang bait talaga. Baka nga pag nag-request ako ng 4 wheels din, bumayag yun eh. Kaya lang, hindi naman po tayo ganun na iti-take advantage natin yung kabaitan ng ating amo. So, yun. So, umalis ako, nagpaalam ako, boss, pasensya na po. Nalulungkot akong umalis dito, pero hindi ko sinabing nabubulok ang utak ko dito. Kaya lang po, yung trabaho, hindi ko na linya eh. Kasi, nakapagsilbi naman po ako sa inyo, yung college, naturuan ko, ng pagmamaneho, yung high school, ganun din, at yung elementary, na nagtapos din ng high school, ang tagal ko doon. Siguro, nasa ko din naglalaro sa 20 years. So, ayun. So, nag-upgrade ako noon. Sabi ko, ano kaya? Pagpapasok naman ako sa kumpanya, may age limit. Hindi na ako po pwede ron. Yun ang nakakalungkot po sa ibang yung patakaran dito, yung mga empleyado may age limit. So, nag-isip ako. Sabi ko, paano kaya ito? Ngayon, hanggang sa merong nagbalita sa akin, isang kaibigan, na bakit hindi mo i-try? Hindi mo i-try mag-call center. Nag-isip ako, sabi ko, bakit nga ba hindi? Doon sa call center, wala pong age limit doon. As long as marunong ka mag-English, nakakaintindi ka ng English, nakakapagsalita ka ng English, okay lang yun kasi may training din naman. So sabi ko, bakit hindi ko kaya subukan? So, noong 2010, doon na nag-upgrade na naman muli ang aking pagtatrabaho bilang isang empleyado. So, nag-call center ako noon. So, yun. Bayad. Pero nung kay driver, may tax din ako doon, guys. Babayad din ako ng tax doon. Miski nga sa airport, babayad din ako ng tax noon. Miski, siyempre, sa mga company, mga delivery driver, may tax din kami doon. So, noong pa man, nagbabayad na ako ng tax. Hanggang sa mag-call center agent ako, sabi ko po, tingnan natin kung bakit wala namang mawawala sa akin, kaya ko naman din naman yan eh. Yung ibang Pilipino nga, nakakapag-English din eh. Diba? Lalo na yung mga politiko natin, tingnan mo naman yung mga politika natin sa Kongreso, sa Senado, puro English yan, bihirang-bihira mga nagtatagalog dyan. At pangkaraniwan, puro English straight. Kilala naman natin yung mga politiko na yun, talagang English ng English, ang iniisip naman ng mga nakikinig, wow, ang talino nito, wow, ang talino na English. Hindi na natin maintindihan eh. Di ba? Hindi nga natin maintindihan. Swerte yung talagang fluent na, kumbaga, nakakaintindi ng English. Pero yung mga nakikinig na iba, kagaya ng halimbawa, yung mga indigenous people, na salat sa kaalaman, yung iba nga hindi nakapag minala sa buhay, na hindi nakapag-aral ng dire-diretso.
Kagaya ng ating yung ating in-interview si Miss Niva Blanco. Grade 3 lang siya noon, yung na-interview ko. Na-vlog ko na rin yun eh. So yun, English kayo ng English. Tayo namang mga Pilipino, hindi ko maintindihan kung bakit English kayo ng English, ang kausap nyo naman yung mga mamayang Pilipino. Pero kung mapapansin nyo, talaga namang English, pagka meron silang mga budget hearing o sabihin na natin meron silang panukalang batas na ipapasa, puro English yan, English. Ay, Diyos ko. Ang ginagawa nilang batas para sa Pilipinas, hindi naman para sa ibang bansa. Bakit kayo English ng English? Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga na English ng English. Para naman kami mga mahihirap na salat sa kaalaman patungkol sa English. Hindi naman lahat ng tao ay nakapagtapos at nakaintindi ng English. Di ba? Kaya nakakalungkot na sila English ng English, ay, di ba? So, yun ang nakakalungkot doon. So, fast forward ulit tayo, guys. Napunta naman ako dyan sa mga politiko na yan, na Inglesero, na kailangan mag-Tagalog nila English sila ng English. Ay, nako. Ewan ko ba? Manood kayo ng mga hearing ng Senado at saka ng Kongreso. English palagi yan mga yan. Tapos i-interviewin, halimbawa, yung mga matataas na politiko, English pa rin yan. Bihira nagtatagalog. Dapat Tagalog. Nasa Pilipinas kayo eh. Di ba? Ang ating wika ay Tagalog. Buti nga hindi kayo pinagsasabihin, mag-Ilocano naman kayo o Panggalatok naman kayo o mag-Kapampangan naman kayo o mag-Bisaya naman kayo o mag-Waray naman kayo o ano pa man yan o salita ng Mindanao, ganon, Muslim, ganon. Buti nga hindi ko ginaganon eh. Kasi ang ating national language ay Tagalog. Pilipino tayo eh. Ang international language natin ay English. Na kailangan din natin yun, na matuto tayo mag-English. Kaya lang, marami nga sa ating mga kababayan ang hindi nakakaintindi ng English. Hindi nyo pa ba naiintindihan yun? Ayun. Yun nga, nagpaalam ako sa aking amo at napasok ako bilang isang call center. So, pagiging call center agent, siyempre medyo mataas-taas ang sweldo nun. So, nung mag-start nga ako, 15,000 agad yun eh. That was 2010. Imagine niyo yung 15,000 sa 2010. Pero, kumustahin nyo naman yung tax ko nun? 15%. So, magkano yun? Sabi mo ng sa 10,000, 15%, 1,500, at saka yung 5,750, 152, nasa na ba ako? 2,250 monthly ang bayad ko sa tax. Paano pa nung tumaas yung sweldo ko? Di ba? Nung tumaas ang sweldo ko ngayon, sabi na natin hanggang 30,000. 30,000, 15%, 4,500 yan, buwan-buwan. Ang laki ng tax namin. May deduction pa sa PhilHealth. May deduction pa dyan sa pag-ibig na, kumbaga, yung pag-ibig, maraming hindi nakikinabang dyan sa pag-ibig. Bayad lang kami ng bayad. Although, nakakatulong kasi housing loan. Pero babayaran mo pa rin yun. So, yun lang ang pagiging pakinabang mo. O kaya gusto mo mag-loan, pera mo pa rin yung ilo-loan mo. Di ba? Yung binabayaran natin sa pag-ibig. Kung gusto niyo magkabahay, meron pang requirements yan kung kung ilan na yung hulog mo. Kaya, wala. Sa PhilHealth naman, ayaw naman natin magkasakit, pero nagbabayad pa rin tayo ng PhilHealth that time. So, pagtingin mo doon sa sweldo mo, halimbawa, let's say for example, 20,000, ang matitira na lang doon, more or less, mga 14,000. So, ang laki na wala, 6,000. So, yun. Yun ang pinagpapagura ng mga taxpayer ngayon. Kumbaga, ito naman nakakatulong din sa infrastruktura, sa mga
ano na natin, ilapit-lapit na natin. Ikaw naman, masyado kang dewa kay sasabihin mo lang ayuda. Ayaw pa sabihin ayuda. Sa ayuda, yan tax natin na binabayaran, ang gagaling niya sa taxpayer, yung mga binibigay nila sa ayuda. So, yung ayuda kasi, sorry po guys, hindi po ako ayon dyan sa ayuda. Sa aking pananaw po, dahil sa aking eksperyensya, hindi po makakatulong yung ayuda. Kasi kung ako noon pa, mahirap na tao ako at hindi ako nagsumikap, gagawin nyo lang akong tamad. Hindi. Ayoko nung ganun. Aasa lang ako ng aasa sa gobyerno. Hindi. Aasa lang. Hindi mo ako mapapaasa sa gobyerno noong time na yon. Nung malakas pa ako, kaya ko pa namang gumawa ng aking trabaho at kumbaga malakas pa ako no, kayang-kaya ko magtrabaho. Kasi guys, ang ano ko lang diyan, ang komento ko lang diyan sa ayuda na 'yan. Kung kailan mo lang kailangan, hindi mo na pa kasi kailangan ng maraming ayuda pa. Meron yung isasabatas mo yung AKAP, isasabatas mo yung 4-piece, isasabatas mo yung tupad. Marami pang iba, hindi ko na alam. MAEX, AEX, hindi ko na maintindihan yan. Let's go, kasi wala naman akong hangad na humingi ng tulong sa mga maraming anong yan eh. Kung hindi ako, ang kagaya ngayon, PWD na ako. Kagaya nun, may sakit na ako sa puso. So, kung ano lang yung time na kailangan mong humingi ng tulong, dun lang. Mahalin tulad ko din sa sarili ko ngayon na wala na akong trabaho. PWD na ako. So, this is the time na may edad na rin ako, going to senior na ako. This is the time na paano pagsusumikap pa gagawin ko? Wala na, PWD na di ba? So, this is the time na pwedeng humingi na ng tulong sa gobyerno. Kung ako nga lang mayaman, hindi na ako hingisan ng tulong sa gobyerno. Ano ba naman, makikipagpilahan pa ba ako sa mga taong nangangailangan ng tulong? Di, siyempre, hindi na. Kaya mo na sa kanila yun. Pero, ang inyong abang lingkod, indigents na rin. Indigent na rin kasi wala na akong trabaho. Misis ko, hindi namang makakasapat din sa amin yung pangangailangan namin. Kasi, sa isang mamamayang Pilipino, sa isang pamilya, ang pangunahing kailangan niyan is pagkain. Makakain mo, agahan, tanghalian, hapunan. Kahit wala na yung merienda, okay lang yun. Basta maka 3 beses ka lang kain sa isang araw, okay na yun. Diba? Tapos, susunod nun, pagdating mo sa bahay, kung halimbawa yung anak mo ay, siyempre, tungkulin mo magpalaki ng anak. Magsumigasig ka, maghanap buhay. Di ba? Kasi nag-anak-anak kayo eh. Tapos hindi mo kayang pampalakihin. Huwag ka mag-anak. Para sa China. Sa China, isang anak lang. Kasi overpopulated na sila doon. So, dito naman sa isang mamamayang Pilipino, pagka may nagpamilya ka, kailangan kaya mo. Hindi yung iaasa mo sa gobyerno. Hindi pwede yun. Kailangan magsumikap ka. Ako noon, ayoko talagang humingi ng tulong sa gobyerno. Kung kaya ko maghanap buhat, malakas naman ako, maghanap ako ng trabaho. Sabihin, Sir DIY KKB, ang hirap mang kumuha ng trabaho eh. Hindi yun ang dahilan. Maghanap ka, marami dyan trabaho. Maraming trabaho dyan. Kaya huwag ka lang mamimili. Pwede ka naman mga mag-tricycle. Kagaya ng ginawa ko nung araw. Wala akong tricycle, pero nagsumikap ako para magkaroon ng sariling tricycle. So, yun nga. Maano nyo naman yung kwento ko eh. So, hindi. Hindi dapat tayo umasa sa gobyerno. Kung kailangan lang natin ang tulong nila tsaka tayo lumapit. Di ba? Kasi nakakasanayan na natin eh. Pag nabigyan tayo ng tulong isang beses, uulit na naman tayo. Pero kahit na ano gagawin nyo? Hindi na kayo magsusumikap para sa inyong pamilya at pakita sa inyong mga anak. Ako ay masipag, anak. Ako ay ganito. Hindi ako umaasa sa gobyerno. Di ba? Mas na maganda yun kaysa umaasa kayo sa gobyerno. So, eto nga. Etong time na to,
it's about time na ako naman humingi ng tulong sa gobyerno. Di ba? Yun ngayon. Matanda na ako, hindi na ako makapaghanap buhay. At saka lang ako hingi ng tulong sa gobyerno. Kailangan ko ngayon ng tulong ng gobyerno. Dahil nung panahon naman na nakaraan, nagbayad naman ako ng tax. Ang lalaki nga ng tax ko kung kukomputing ko yun. Milyones na rin yung tax ko. Di ba? So, hindi lang ako ang nagbabayad ng tax. Marami pang mamamayang Pilipino na manggagawa ang nagbabayad ng tax. Di ba? Even yung kwento ko sa inyo at totoo naman, na pag bumili ka ng bigas, may tax yun. Tayo nagbabayad ng tax nun. Tayo nagbabayad, nakapaloob na yun dun sa sa presyo ng bigas, yun naroon na yung tax, pero kasama tayo nagbabayad ng tax doon. Yung candy nga, binibili ng mga bata may tax yun. Tayo nagbabayad nun. Kasi, nalaman ko nga doon, yun sa factory ng mga candy, kung magkano kuha nila, kinompute ko yung isang supot, tapos ilang kinompute ko. Nagkakahalaga lang siya, pagka-bultuhan yung binili mo, kinuha mo sa pabrika, ang presyo lang ng isang candy ay nagkakahalaga ng 25 centimos. Bakit ngayon 3-5 piso? Diba? Kasi yun na yung mga middleman. Yung mga middleman na pagdating sa pabrika, dadalhin sa distributors. Pagdating sa distributors, siyempre may tax sila, magbabayad na sila panibagong tax. May tax na dun sa kumpanya, may tax pa dun sa distributor, may tax pa dun sa nagdi-deliver, magkakaroon ka pa ng tax sa tindahan. Sa maliit na tindahan. O kaya, sabi mo na sa vendor, di ba? Yung mga vendor nagtitinda ng candy, taxable, nagbabayad tayo ng tax. Simula pa doon sa pabrika yan, distributor, tapos yung delivery, tapos tindahan. Di ba? May tax tayo doon. Nagbabayad tayo ng tax doon. Ultimate candy. Kaya lahat, walang exemption, lahat, basta ikaw mamamayang Pilipino, nagbabayad ka ng tax. Ultimo yung ating mga salat sa swerte, yung ating mga nasa squatters, nagbabayad din ng mga tax yung mga yan. Lahat tayo. So, no exemption talaga, nagbabayad tayo ng tax. Kagaya nga na sabi ko sa inyo, hindi pa nagtatapos yun sa 15% tax. Meron pang 12% VAT tax din yun. Saan natin binabayaran yan pag tayo kumakain sa labas? Like for example, sa Jollibee, McDo, saan pa man dyan, may 12% VAT yan. Yung bibili ka ng Dunkin Donut, may 12% VAT yan. Doon sa mga hindi nakakaalam, tumingin kayo sa sa resibo nyo, nasa resibo yun. Yun. Nakakalungkot. Ang dami nating tax. Tapos, ang dami nating mga kababayan na humingi ng tulong kahit hindi naman nila kailangan yung tulong ng gobyerno, malakas pa naman sila at nakakapaghanap buhay, parang nakasanayan na nilang humingi ng tulong sa ating gobyerno. Kaya nga dumami ang mga ayuda na yan Yung nga nakakalungkot dun Pasa kayo ng pasa ng batas tungkol doon sa ayuda. Kanya-kanyang parang ina-itemize nyo ito para yung AKAP para sa manggagawang Pilipino na mababa ang sweldo. Diba? Samantalang meron na yun doon sa IX na tinatawag. Sa ibang ayuda. Naroon na yun nakapaloob na, tapos gumawa na naman kayo ng batas, tapos gawa ng batas. Pa? Nakakalungkot. Tapos ito pa, nung ako'y nasa DSWD, tinanong ko yung empleyado doon, hindi ko nasasabihin ko saan. Ma'am, sino po ba namumuno sa inyo dito sa DSWD? Sagot niya, wala siya sinagot. Ay, hindi ko po alam, sir. Sino po yung supervisor namin? Hindi. Ay, sino yung manager namin dito? Hindi. Yung namumuno sa DSWD, binigyan ko siya ng example. Dito sa, kumbaga, para wala na rin silang pakialam, basta magtatrabaho lang sila, okay na yun. Hindi na kinikilala kung sino namumuno. Ang namumuno nun, ang huling namumuno nun, di ba, si Congressman Erwin Tulfo. Tapos napalitan siya, hindi ko rin kilala kung sino ngayon. Basta, correct me if I'm wrong, guys, parang Romualdez yata ang may hawak ngayon ng DSWD. Hindi ko alam kung si Pinky Romualdez. Pasensya na po, kung mali ako Ang alam ko lang, Pinky Romualdez ang may hawak ng DSWD.
Correct me if I'm wrong, guys. So, Romualdez ang may hawak ng DSWD. So, yun, hindi niya alam kung sino yung may hawak o namumuno sa DSWD. Ayan, kaya, ayun, pagka humingi ako ng tulong sa DSWD, humingi ako ng social case study, dahil nga ang inyong abang lingkod ay magpapa-angiogram nga, hingi tayo ng tulong. Dahil sa sitwasyon ko, talagang ako sa sarili kong pananaw, talaga naman dapat akong bigyan ng tulong ng gobyerno. Hindi yung yung iba talagang hindi na nila kailangan ng tulong ng gobyerno, talagang pipila pa sila doon. Parang nakasanayan na ba? Hindi naman po lahat, pero marami rin po ako nakikita na lagi na lang nasa pilahan para sa mga ayuda. Nakakatawa, pero parang na to talagang dapat mga matauhan naman yung ating kapwa Pilipino na kung hindi nyo kailangan ng ayuda at kayo naman malakas at nakakapaghanap buhay, magsumikap na lang po tayo. Aasa na lang ba tayo sa gobyerno para sa mga ayuda na yan? Hindi. Maraming totoong nangangailangan ng tulong na marami pa rin tayong mga kababayan na dapat sila yung mga tulungan. Yung mga tinatawag na poorest of the poor. Kailangan din tulungan yun. Pero, sa aking pananaw, lahat po ay talagang qualified na humingi ng tulong sa ating gobyerno. Bakit kanyo? Hindi naman lahat ng trabahador na kumbaga may sariling bahay, nakapagpundar na ng bahay, mayroon mga gamit sa bahay, kung titignan mo, hindi na niya kailangan ng tulong. Nangangailangan pa rin po ng tulong yon, yung mga taong yon, yung mga nasa parting mahirap din sila, pero nagsumigasig sila, nagtrabaho, nakabili ng lupa, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng gamit sa loob ng bahay, at may time din na na naghihirap din sila. Hindi nila alam kung saan sila makakahingi ng tulong sa gobyerno. Patungkol diyan sa kakainin nila, sa kanilang medical situation. Sasabihin nyo, saan po ba kayo nakatira? Alam mo, interview. Meron po pala naman kayong magandang bahay. Meron naman po kayong kompleto ng mga gamit dito sa loob ng bahay. May trabaho kayo. Hindi po ganon. Nangangailangan ng tulong yung taong yun. Kaya nga siya nagsumika para magkaroon ng lupa't bahay. Para magkaroon ng kasangkapan sa bahay. Ngayon siya nangangailangan ng tulong dahil hindi sasapat dun sa kanyang sinusweldo, yung kanyang pangangailangan o paggastos man. Halimbawa, sabihin na nating medical assistance. Kailangan din ng tao yun. Ano gusto nyo? Ibenta yung bahay at lupa niya para siya may pang medical assistance. Kaya nga siya nagsumikap para hindi na siya sakit ng ulo ng gobyerno para maging squatter Walang sariling bahay at lupa. Itong taon to, nagkaroon siya ng bahay, nagkaroon siya ng lupa, bahay at lupa at may mga kasangkapan sa loob. Nagsumikap Hindi kagaya ng iba na nagsimula sa hingi ng tulong, sahod ng sahod sa gobyerno dahil sa mga ayuda na yan. Kahit na sila umangat na sa buhay, kung may eksperyensya sila sa paghingi ng ayuda, hingi pa rin ng ayuda. Hindi nila nakikita tong taon to na nagsumikap sa buhay, may sariling bahay at lupa at maganda ang buhay noon. Pero, may dumadating din ang times na kinakapos din. Kahit na siya nagsumikap siya sisilipin niyo yung bahay at lupa, nagsumikap nga siya Hindi nga siya naging sakit ng ulo ng gobyerno para bigyan nyo ng pabahay, bigyan nyo ng mga ayuda. It's about time naman na humingi siya ng tulong kasi nga kinakapos. Yun ang hindi naintindihan ng ating ng mga nakaposisyon sa ating gobyerno. Yang namang nasa DSWD, hindi nyo naman sila masisisi kung ang interview nila ay ganon. Kasi utos yun na nakakataas sa kanila. Naintindihan ko sila.
Utos na nakatataas yan. Ito po ang requirements natin. Kailangan kayo poorest of the poor. Hindi. Hindi po ganun. Poorest of the poor. Alam naman natin yan eh. Meron nga yung mga 4-piece eh. May mga ATM pa nga yan eh. Daig pa nga kami. Kami walang ATM. Sila may ATM eh. Buwan-buwan. May laman yung kanilang ATM na niloloadan na ng gobyerno para dun sa kanilang mababalitaan natin. Nangyayari naman eh. Miski yung mga nakakausap ko dun, nangyayari. Nagsasanla sila ng ATM. Nangyari yan. Naimbestigahan nga yan eh. At ang sabi nila, pag kayo nahuli namin na kayo nagsasanla ng inyong ATM, tatanggalin niyo yung karapatan bilang 4-piece beneficiaries. Oh, nangyayari nga eh. Wala naman kayong... para lang sa mga corrupt government officials, ang haba-haba ng hearing, tapos at the end, wala rin makukulong. Di ba? Nangyayari yun. Ay, nako. Ang Pilipinas. Pilipinas kong mahal. So, sa akin namang eksperyensya, at ako naman marunong din naman sumagot sa kanila, ako naman kailangan ko rin ng tulong ngayon ng gobyerno. Kailangan ko ngayon, kailangan panahon na mingi naman ako ng ayuda sa gobyerno. Kasi, ako naman nagpakahirap din naman magbayad ng tax ng panahon ng aking kabataan. Ngayon ako isang mahina at may sakit at may depresya na. It's about time na ako naman yung tulungan ng gobyerno. Kasi ako nakatulong sa gobyerno ng panahon na yon, ng kabataan ko, at ngayon ako ganito na sitwasyon ko. Yun nga, good to say naman, happy to say naman na yung aking sitwasyon ngayon ay binibigyan naman ako ng importansya ng ating gobyerno para makahingi ng medical assistance. Yun. Yun ang yung aking may babahagi sa inyo patungkol din sa mga tulong ng gobyerno na hinihingi natin. So, yun. Yung mga tao na sabihin nyo yung may bahay silang maganda, kompleto yung... May times po, guys, na kailangan nilang humingi ng tulong sa gobyerno. Dahil sila po ay nagbabayad ng taxpayer po sila. Kaya po, wag po nating i-discriminate yung kung siya maganda yung bahay niya. Wag po natin i-discriminate. Dumadating din yung puntong hikaos din sila sa buhay. Halos wala silang makuhang 5 centimos o 10 centimos sa kanilang bulsa. May times po na ganon. May times talagang ganon. Na kahit na makikita mo, mayaman naman yan eh. Hindi po. Nagsumikap lang sila kaya sila nagkaroon ng ganong bahay at lupa. Nagsumikap sila sa buhay. Kung balikan naman yung mga mahihirap, bakit kayo hindi nagsumikap? Nung kayo kabataan nyo, umasa na lang kayo. Hindi po lahat, guys. Ang kausap ko po dito yung kumbaga nananamantala na diyan sa mga batas-batas patungkol sa ayuda na po. Pwede naman sila maghanap buhay, hindi na kailangan ng ayuda, hingi pa rin hingi ng ayuda. Hindi po lahat, guys, Marami po diyan. At alam niyo yun, yung mga kumukuha ng ayuda. Alam niyo yun, meron kayong mga kasamahan diyan na talagang okay na sila tapos ayuda, umaasa pa rin sa ayuda. Ito yung guys Bigyan ko kanina ng may mga nakausap ako dyan. Merong isang grupo sila o asosasyon sa mga depressed area. Meron sila palang asosasyon dyan na inaalagaan sila ng opisyalis ng gobyerno. May nakausap po ako dyan. So sabi ko, paano po ako makakasali dyan sa asosasyon nyo? Hindi ko po alam. Parang ayaw nila sabihin, hindi ko po alam. Kasi, yung asosasyon nyo, paano po ang nangyayari dyan? So, hindi ko mapilit yung isa, sa iba ako kwentuhan. So, sabi niya, ito po kasing asosasyon namin ay inaalagaan ng isang politiko at kung may pangangailangan kami, lahat kami na miyembro ay makakatanggap ng ayuda ng gobyerno. Di ba? Kailangan mo pa may asosasyon ka. Ay, ako. At may rin po ako.
Sa kapitan naman. Sa kapitan, pagkahingi ka ng tulong sa kapitan, kasi nag-survey ako eh. Ano po ang requirements diyan para magkaroon ako ng financial assistance sa barangay, sa kapitan? Ito po. Ito po ang requirements diyan. Kailangan meron kayong handwritten na kayo humingi ng tulong sa ating kapitan. At tapos, bukod pa doon, kailangan nyo rin ng ano ba yun, yung endorsement sa inyong chairman. So, kailangan meron kayong endorsement from the chairman. Sulat din yun. Tapos, yung handwritten, humingi ka ng tulong sa particular na kapitan na yun. At yung inyong ID, valid ID. So, yung tatlong yun, okay na yun. Tapos, nakikita ko nga doon sa barangay hall, nakapila pa sila. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila. So, pag-alaman ko rin doon, ang naibigay sa kanila ay tigli 500. Yun ang ano. Alam nyo naman, budget ng kapitan, maliit lang yan. So, yung 500 na yun, malaking tulong na yun sa mga nangangailangan, tunay na nangangailangan, na yung tunay ng nangangailangan eh. Minsan may nakikita tayo eh. Hindi po lahat Minsan may nakikita ako tambay eh. Pagka nakaamoy nung ayo-ayuda na yan, nakapila na rin sila. Di ba? Hindi maghanap ng trabaho, hindi yung aantay nung chismis na, may ayudahan doon, no? Teka, bibisa ko. Ganun ba? Hindi po lahat, guys. Pasensya na po. Meron po talagang marami pa ang tunay na nangangailangan. Meron lang mga sumisiksik na ginagawa ng hanap buhay yung mga ayuda na yan. Kaya naman, tingnan mo. Ay, nako. Isa pang ano ko, tinanong ko nga, sabi ko, kukuha kasi ko ng doon sa DSWD ng social case study. Sabi ko, saan nyo gagamitin, sir? Sabi ko, gagamitin ko po sa paghingi ng tulong sa mga senador o sa kongresista namin. Sino-sino po? Sabi ko, lahat po kasi susubukan kong humingi ng tulong para, guarantee letter to guys, hindi to pera ha. Guarantee letter na ipambabayad ko dun sa laboratory, dun sa doktor, dun sa angiogram ko. So, malaking-laking halaga yon. So, sabi ko, baka po pwede pong yung bigyan nyo ako ng 10 social case study. Nagulat siya. Na-vlog ko na rin to eh. Sabi niya, hindi po pwede yun, sir. Ang allowed lang sa amin 3. Bakit ganun naman? Pwede po bang kahit isa na lang ibigay nyo sa akin? Tapos, ilagay nyo, kung po pwede, kasi nagawa ko na to nun eh. Okay, ilagay nyo lang dun sa baba na to concern government agency. So, ibig sabihin, ano yun? Flexible yun. Hindi lang doon sa mga senador, hindi lang sa mga kongresista, hindi lang doon sa mga mayors o sino pa man yung inyong ihingan ng tulong na party list. So, flexible yun, yung pinalalagay ko sa baba. Noon yun. That was, nung aksidente ko, 2018. So, panahon po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yon. Yung hindi mo na kailangang lagyan pa ng pangalan ng kongresista o senador dun sa social case study. Hindi na kailangan yun. Ilagay nyo na lang to all concerned agencies. Yung mga concerned agencies, yung kung sino yung makakatulong sa iyo. Pero ilagay mo pa doon yung pangalan ng senador, 24 sila eh. Alam naman 24 yung paggawa ko, di ba? Ang allowed lang sa kanila 3. Hindi mo naman masisisi mga empleyado ng DSWD kasi sumusunod lang sila sa nakakataas sa kanila. Sino yung mga nakakataas na yan? Yung may hawak ng DSWD. Kung sino man yung pinuno niyan sa DSWD. Hindi po dapat. Imagine yun. Sabihin, bakit parang gagawin mo ng hanap buhay yung GL. Paano magiging hanap buhay yung GL? Nakapangalan sa akin yun. Guys, ito pag nakapangalan sa inyo yung GL, may presyo, hindi po transferable yun. Kung sino lang yung nakapangalan, halimbawa ako, humingi ako ng GL sa isang senador, nakapangalan lang doon kung
sino yung matutulungan kagaya ko. Diba? Hindi mo pwedeng i-transfer yan sa iba. Hindi mo matatransfer yon. So, ano yung saysay na ilalagay mo pa yung pangalan mo doon sa baba? Like for example, ito. Nag-email ako kay Senator Pia Cayetano, kay Senator Risa Hontiveros, si Senator sino ba senator pa yung isa? Tatlo lang kasi yung naiyan ko si Senator sino pa ba yung isa? Yung senator. Sorry po, hindi ko matandaan. Na mga nakatulong naman sa akin. Pero ang binigay ko isinabit ko sa ng social case study, hindi nila pangalan. Pero naiintindihan nila. Sabi nga nila, yung mga staff, hindi namin kailangan yung may pangalan pa sa baba. Kasi yun ang inaano sa DSWD, kailangan daw may pangalan. Bakit may pangalan pa? All concerned agencies na lang dapat para isang papel na lang. Diba? Kailangan pa nung lagay mo yung pangalan mo dyan. Yung po nakakalungkot ngayon doon. Sa parting yun. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga staff, yung mga gumaganap doon sa mga empleyado ng DSWD. Hindi po, sumusunod lang sila. Kaya wala silang kinalaman doon. Kung ano yung utos sa taas, yun lang ang sinusunod nila. So, hindi mo pwedeng pagalitan yung mga empleyado ng DSWD doon. Ang may problema doon, yung namamalakad, yung nasa taas na nag-uutos sa baba. Sino yun? Yun. Kaya maling-mali Maling-mali. Bakit kailangan mo pang ilagay yung pangalan ng opisyalis ng gobyerno doon sa social case study? Po pwede naman akong gumawa ng handwritten na sulat to Senator Pia Cayetano. Ako po ay humingi ng tulong para na sa aking medical problem. Ganon rin. Tapos nakasign ka sa baba. Pwede na yun. Personal letter ko yun. Pero yung social case study, ilalagay mo pa yung pangalan ng mga hinga mo ng tulong. Hindi na dapat. Kasi hinihingi nating tulong, yung perang ilalabas nila, or yung, hindi naman pera, guarantee letter, pero pera pa rin yun. Guarantee letter na papel na ilalabas nila, yung amount nun ay galing sa ating mamamayang Pilipino. Galing po sa mga taxpayers. Lahat ng Pilipino nagbabayad ng tax. Yun. Tapos, kailangan po bang, hindi ko maintindihan kasi tinatanong ko rin sila bakit pa po kailangang ilagay yung pangalan ng politiko na yon doon sa guarantee letter o yung sa indigency? Di ba? So, sabi ko nga wala rin sila magawa kasi nga utos sa kanila yun at yun ang kanilang policy, rules and regulation. Kung matatawag mo rules and regulation. Hindi na po kailangan yun. Kaya lang, yun ang yun ang utos sa kanila. So, ano gagawin ko? Sunod lang ako. 3 lang yung nakuha kong social case study sa 3 politiko na po pwedeng, sumagot. Kasi maraming senador, wala naman silang budget patungkol dyan sa health Wala sila. Si Senator Lito Lapid, natulungan rin niya ako. Ang parang bigay niya sa akin. Hindi ko nasasabihin. Basta nagbigay yan si Senator Lito Lapid. Kahit na hindi ko nakikita yan sa Senado, pero tumutulong siya. Hindi ako nangangampanya. Baga yung sarili ko lang karanasan. Senator Lito Lapid, tapos si Senator Pia Cayetano, si Tol Tolentino, naalala ko na, sir. Senator Tol Tolentino, ayan yung mga nakakuha na ako ng guarantee letter. Kaya lang, siyempre, ang bill ko napakataas. So, hindi naman po pwedeng isang senador lang ang magbigay ng tulong sa akin patungkol sa pagbabayaran ko sa bill ko sa ospital. So, ayan, Tol Tolentino, si Rizzo Hontiveros, si Senator Lito Lapid, para alam nyo kung sino yung merong mga budget patungkol dyan sa health. Sino pa ba isa? Nakalimutan ko isa. Basta nasabi ko na guys. 4 yung sinabi ko 4 yung sinabi ko na nahingan ka ng tulong pero kapos pa rin.
Kaya ako nagpunta na naman ulit sa DSWD para humingi ng ng social case study. Imagine niyo yung abalang ginagawa. Imbis na one-stop shop, parang yun sa Malasakit Center. One-stop shop, tapos, diba? Kasi sa Malasakit Center, kailangan naka-confine ka na may bill ka na para mabigyan ka nila ng tulong. Sa akin po, ibang case yun sa akin request ng doktor para ako yung ma-angiogram. So, hindi pa ako naka-confine. Di ba? So, pag mapaka-confine ka naman, kailangan meron pa rin yun meron pa rin yung hanggang ngayon, yung deposit. Pero kung emergency yata, wala na. Pero kung kagaya ko, halimbawa, nakakapagsalita pa naman ako, nakakapaglakad pa naman ako, hindi nga lang maayos, nakapagsalita ako, pero hindi rin naman maayos, bulubul nga ang lolo nyo, pagka minsan So, yun, maraming mga hindi nararapat na batas para sa solusyon sa paghingi ng tulong medikal sa ating gobyerno. Nalaman nyo na kung paano yung mga proseso niyan, talaga naman pong nakakalungkot. Pinahihirapan pa nila yung tao. At ang hindi ko maatim doon, yung pangalan nga na ilalagay sa social case study, ba't kailangan pa ilagay yung hinga mo ng tulong, yung pangalan doon ng isang senador o sinong politika man yon o kongresista? Hindi na. All concerned agencies na lang, kagaya nung nakukuha ko nung araw, nung 2018, nung ako'y maaksidente, ang nilalagay nila doon, isa lang social case study bibigay sa iyo. Doon, hindi nilalagay yung pangalan ng politiko. Ewan ko ba ngayon, nabalik na naman Nabalik na naman yung lalagay yung pangalan ng politiko doon, kung sinong politiko yung hihinga ng tulong. Yung iba naman, nagre-reply, yung iba naman, hindi nagre-reply. Diba? So, sayang lang yung social case study. Halimbawa, sabihin na natin, doon kay senador o senadora, nakalagay doon, tapos sinabit mo, tapos ilang months na hindi naman nagre-reply. Wala, sayang yung effort mo para kumpletohin yung requirements mo. Ito pa, last na guys. Dito sa may same problem. Hindi naman problem na rin. Doon sa barangay, indigency. So, sabi ko, ganun din, parang sa social case study, ma'am, hingi po ako ng indigency. Saan ka nakatira? Ito pong ID ko. Kasi, sa barangay, kilala ka talaga. Kung ikaw may negosyo, magkakilala kami sa barangay. So, alam nila kung sino ako. So, indigency. Sir, ganun din ang tanong. Kanino po gagamitin niya? Sabi ko, sa sa hospital bill o sa gamot ko o sa laboratory ko, ganun. So, all in all, medical assistance. So, sabi niya, sino pong politiko yan? Sabi ko, ma'am, ganun din. Ma'am, hindi po, huwag nyo na ilagay pangalan. Baka po pwedeng, ganun rin sabi ko sa kanya, to all concerned agencies na lang, government agencies. Sabi niya, ganun din sinabi niya sa akin. Ay, hindi pwede, kailangan may pangalan. Sabi ko, ma'am, ganun din pinaliwanag ko, ma'am, baka naman po pwedeng kasi minsan, explain ko sa kanya, hindi lahat ng taong gobyerno, ikaw matutulungan, sabi gano'n. Kailangan yung may pangalan sila doon sa baba. Sabi ko, ma'am, baka pa pwedeng ilagay nyo na lang medical assistance doon sa baba. Tapos may sumabat na isang empleyado. Pwede na yan. Indigency naman yan. Ipipirma naman yan ang kapitan natin ma-attest naman ng ating kapitan yan So, yun nangyari. Buti pa yung barangay. Nakakaintindi. Yung namamahala sa DSWD, hindi po yung mga staff, yung kanilang batas ang pinupuna ko dito. Yung gumawa ng batas na mali. Mali po yun. Sa akin pananaw at sa akin pagsusuri. Mali po yung maglalagay pa kayo ng pangalan nyo. Kung sino yung hinga ng tulong, lalagay pa dun sa social case study. At kaya nga, tatatlo yung binibigay. Okay lang yung sana yun. Kung 24 agad na bibigay nyo, kaya lang, limitado sa 3
Kung ilalagay nyo nga doon sa babae, to all concerned agencies, government agencies sa baba. Di mas maganda. Hindi mo na kailangan pa ilagay yung pangalan mo dyan. Bakit? Nangangampanya ka na ba? Diba? So, nakakalungkot din po. Talagang marami pa pong dapat baguhin sa ating gobyerno. Kasi, po naman, 38 years na. Simula pa nung mag People Power 1. Dahil sawan-sawa na tayo sa mga maling pamamalakad ng gobyerno. So, People Power 1, 1986, nagbago ang gobyerno. Tapos ganito pa rin, lumala pa nga eh. For 38 years, ito, lumala. Gaya nga na sabi ni Sir Dado, public service is a public trust. Yun po ang kanya sinasabi dito. Public service, mag-public service kayo na maayos. Kasi doon sa public service nyo, doon nyo makukuha yung aming trust sa inyo. Kumbaga, maniniwala kami sa inyo. Kasi maganda yung pagsiservisyo nyo sa amin. So, pag maganda ang pagsiservisyo nyo, ang trust namin, mapapanalunan nyo sa amin. Di ba? Public trust. Public service is a public trust. Yun lang po, guys. So, hanggang dito lamang po ako. Maraming salamat po sa aking mga manonood at ang aking mga followers o supporters or sabihin na natin subscribers pala, guys. Sorry. Sa aking mga viewers, tatagalog mo pa kasi, DIY KKB. Para naman sa ano, siyempre, ang aking mga manonood, ang aking mga sumusubaybay sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, hanggang dito lang po. See you on my next vlog, guys. Ano ba yung mga sinasabi? KKB. Salamat po. See you on my next vlog, guys.